Hello, hello! Andito na naman po tayo ang inyong lingkod na si Sister Mary Grace Comandante Johnson. Ayan, kompletong pangalan. Hindi po ba? Wala tayong tinatago at hindi tayo nagkukunwari. Ngayon po ay tatalakayin natin ang isa pang napakagandang aralin para sa ating mga mananampalataya. Tayong mga believers. Pinamagatan po itong huwag palinlang. Amen? Ito po ay patungkol sa prosperity, sa poverty, or provision. Understanding God's heart for our needs. Pagdating sa pera, ari-arian, mga pagpapala or blessings, na po, maraming Kristiyano ngayon ang nahuhulog sa magkabilang dulo. May ilang naniniwala na dapat lahat ng Kristiyano ay mayaman kasi anak ka ng hari. May iba naman na naniniwala na mas gusto ng Diyos na manatili kang mahirap para maging banal at mapagkumbaba. Pero ano nga ba talaga ang sinasabi sa Bible, mga kapatid? Ang layunin nito or ang layunin natin ngayon ay kilalanin ang dalawang extreme views. Ang prosperity gospel at ang poverty gospel. Ulitin natin, ang prosperity gospel and poverty gospel. At tuklasin ang balance, yung biblical alternative, ang theology of divine provision, ang katotohanang ang Diyos ay sapat or ang Diyos ay tapat maglaan ng sapat para sa kanyang mga anak. Purihin ng Diyos. Kaya kung handa ka na, let's start. Number 1. Ito na. The prosperity gospel. God wants you rich all the time. Ano ibig sabihin nito? Ito ang paniniwala na ang kalooban ng Diyos ay material na kasaganaan para sa lahat ng mananampalataya. Ang pananampalataya at pagbibigay raw ng binhi na magbubunga ng kayamanan, madalas itong nauugnay sa mga linyang gaya ng name it or claim it. Name it and claim it. Declare it or receive it. Very familiar, di ba? At you are destined to prosper. Parang naging ATM ang Diyos, Di nga. Kung may sapat kang pananampalataya, automatic ang pagpapala. Pero ano ba? Ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano nga ba sinasabi ng Bible, mga ka-faithin? Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verses 5 hanggang 10. Basahin natin. Ang sabi dito, these people always cause trouble. Their minds are corrupt and they have turned their backs on the truth. To them, a show of godliness is just a way to become wealthy. Yet true godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sinasabi dito ni Paul kay Timothy to stay away from those who just wanted to make money from preaching and from those who strayed from the sound teaching of the good news.
'Di ba? Napakagandang advice nito ni Paul kay Timothy. A person's understanding of the finer points of theology should not become the basis for lording it over others for the making money. So stay away from people who just want to argue. Itong statement na to ay isang key para sa spiritual na growth and personal fulfillment. We should honor God and center our desires on Him. Sabi sa Matthew 6:33, and we should be content with God or with what God is doing in our lives. Makikita rin yan sa Philippians chapter 4 verses 11 hanggang 13. Amen? Despite overwhelming evidence to the contrary, mga kapatid, most people still believe that money brings happiness. Oh my gosh! At nanggaling tayo dyan noon, pero ngayon hindi na. Dahil tayo mananampalataya na. Rich people craving greater riches can be caught in an endless cycle that only ends in ruin and destruction. Remember that. How can you keep away from the love of money? Binigyan na tayo ni Paul ng guidelines. Ano-ano yung mga yun? Realize that one day, riches will all be gone. At maging kontento tayo kung ano yung meron tayo. Monitor what you are willing to do with get more money. Love people more than money. Love God's word than money. Freely share what you have with others. What you have, sabi. Pwede mo rin basahin yan sa Proverbs chapter 30, verses 7 to 9. For more on avoiding the love of money. Nakasulat yan doon. Now, if we have enough, let us be content. But when is enough enough, how can we truly be content? There is a difference between what we need and what we want. Tandaan natin yan. We may have all we need to live. That is, we have enough. But we let ourselves become anxious and discontent over that we merely want. Like Paul na lang, di ba? We can choose to be content without having all that we want. The only alternative is to be trapped by many foolish and harmful desires that ultimately lead only to ruin and destruction. So be watchful, mga kapatid. Sabi sa Luke chapter 12 verses 15, life does not consist in the abundance of possessions. Ano sabi din sa Matthew chapter 19 verses 90, Matthew chapter 6 verses 19 hanggang 20. Do not store up for yourselves treasures on earth. So anong problema dito? Ang problema sa prosperity gospel ay ginagawa nitong sukatan ang kabanalan, ang material wealth. Pero sa Bible, mga kapatid, maraming taong tapat sa Diyos na nananatiling simple. Simple yung pamumuhay, gaya ni Jesus Christ, ni Paul, at ng maraming alagad. Hindi masama ang pagpapala. Wala akong sinasabi ha. Pero ang Diyos ay hindi natin pwedeng kontrolin gamit ng formula ng pananampalataya. So dumako tayo sa number 2. Tapos na yung about sa the prosperity gospel. Ano yung number 2? The poverty gospel. God wants you poor to be holy. Ito naman ang kabaligtaran nung nauna. Naniniwala ang iba na mas banal at mas kalugod-lugod daw sa Diyos ang mga taong may kaunti lang sa buhay. Para ba kung naghihirap ka, mas malapit ka sa langit? Para bang ang yaman ay laging masama at ang pagiging mahirap ay laging maka-Diyos? Pero ano nga ba sinasabi sa Bible? Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. God richly provides us
with everything for our enjoyment. Sa Philippians chapter 4 verse 12, I have learned the secret of being content, whether in plenty or in want. Ganon din naman sa Ecclesiastes 5:19. When God gives wealth and possessions, it's a gift from God. Sa Kanya yan. Regalo niya yan sa atin. Hindi masama ang maging mayaman, mga kapatid. Hindi rin automatic na banal ang mahihirap, ha? Walang ganon. Ang mahalaga ay ang puso mo sa pagpapagamit ng anumang meron ka. Dahil sa Diyos yan, hindi sa'yo yan. Hindi yan sa atin. Walang sa atin, walang sa akin, walang sa'yo. Ang Diyos ay nagbibigay, hindi upang tayo magpasikat, factor, kundi upang maging tapat tayong katiwala at pagpapala sa iba. So dumako tayo sa number 3, and sabi dito, the theology of divine provision. God provides what we need for His purpose. Malinaw. Ito ang biblical balance, di ba? Kung ikukumpara mo dun sa may number 1 and number 2. Ito ang biblical balance, mga kapatid. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Hindi palaging material na kasaganaan ang ibinibigay ng Diyos sa atin, kundi sapat na biyaya ayon sa kanyang layunin para sa atin. Alam niya ang ating kailangan. He knows what we need, not we want. Hindi niya ibibigay yung want lang natin. Ibibigay niya yung what we need. Kasi magagamit natin yon hindi lang sa atin, kundi kauna-unahan sa kanyang ikalulugod. Amen? Kuha ba? God's provision is not based on our performance. Tandaan natin yan. But on His purpose and our participation in His plan. Hindi tayo ang bida. Hindi ka bida, hindi ako bida, walang bida. Siya lang. Hindi ito tungkol sa sobra o kulang, kundi tungkol ito sa sapat. Ayon sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Intense, ha? So ano yung biblical foundation natin dito? Sa Philippians chapter 4 verse 19, isulat niyo po, ha? Sayang, magagamit niyo ito sa inyong mga family. My God will supply all your needs according to His riches in glory. Ano naman sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God, and all these things will be added. Huwag tayo magtiwala sa ating kakayanan. Ano sa Psalm 37:25? I have never seen the righteous forsaken. Ang Diyos ay Jehovah Jireh, hindi ba? Lahat naman tayo, alam niyan, hindi ba? The Lord who provides. Yan ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh. He provides everything what we need. Pero ang kanyang provision ay laging align yan or nakaangkla sa kanyang kalooban. Hindi sa ating kagustuhan lamang. Hello? Minsan ay higit pa sa inaasahan natin ang kanyang ibinibigay. Pero laging sapat at may layunin yon. Mind that. Ngayon, na naunawaan na natin ang mapanganib or ang panganib ng dalawang extreme at ang tamang pananaw mula sa Bible, paano natin ito isasabuhay sa pang-araw-araw? Number 1, seek God's kingdom first. Amen? Yan yung sinasabi sa Matthew 6:33. Unahin natin ang Diyos at ang kanyang layunin. Provision follows purpose, mga kapatid. Kapag nauna ang misyon, darating ang provision. Amen? Number 2, be content in every season. Matutong magtiwala at makontento sa kasaganaan o kakulangan. Hindi ang dami ng ari-arian ang sukatan ng tagumpay, kundi ang Diyos lang ang tiwala sa Diyos. Amen? Number 3, use wealth to bless others. Kung pinagpala ka ng higit sa sapat, ituring mo ang sarili mo na channel ka, hindi reservoir ka. Blessed to be a blessing. Huwag maging madamot. Don't be stingy. Ano pa? Trust God's daily provision. Huwag mangamba sa bukas. Matutong mamuhay araw-araw na may pagtitiwala sa daily bread na nagmumula sa Ama. Huwag kang mareklamo.
Makontento ka sa kung anong meron ka, dun ka tumingin sa meron ka kasi yun yung blessing. Huwag kang tumingin sa wala. Tandaan na ang layunin ng Diyos ay hindi para lahat tayo yumaman. Tandaan natin yan o manatiling mahirap. Kundi matutong magtiwala sa Kanya, makontento sa lahat ng bagay, magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon, hindi man ibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin, pero hindi niya kailanman ipagkakait ang kailangan natin. Huwag tayong malinlang ng prosperity gospel o ang mapagkunwaring poverty gospel. To God be all the glory. Hanggang dito na lamang po. Bye!